Sa teksto makiksunan ato yung makita nga unsa kadako ang atong bili diya sa Ginoo. Gihimo gyud ta niya sama sa ilang panagway. O pareho ta nga ang lalaki ug ang babae equal nga pareho nga gitagaan og bili sa Ginoo. Pareho nga gitagaan sa dungog og espiritual nga kapasidad. So sa atong kalibutan karon ang babae giila nga tungod lang sa ilaang kaanyag sa pagsulod mangod sa sala ang diskriminasyon niabot. So sa atong kalitay 5 ka punto nga atong paghahisgutan kung unsa ka bililo ng babae gikan sa creation hantod ka. Una, women created in God's image sa akong naingon. O nag-ingon diha nga ang babae gi-create equally in God's image. So gibuhat gyud ta nga equal babae magmalalaki. Example mga kaigsunan, si Iba gibuhat sa Ginoo di ba gikuha sa iyang kilid. Wala gikuha sa iyang ulo para manduan. O wala sa gikuha sa tiil para iyang tamakan. So ang babae bililhon jud kay diha sa Ginoo. Equal gyud ta malalaki magbabaye. So gibuhat ang babae para gibuhat ang babae para makahatag og katabang sa babae. So muni ang nagpamatuod nga ang babae dili pagdumulahan sa lalaki kundi magtinabangay sa usag-usa. Their worth does not come from culture or status but from the Creator. So ang atong bili makaigsunan wala nagitkan sa ato ang mga belief or value or status but nagikan kini sa atong Creator nga mao si Ginoong Hesus. Amen. Og both male and female bears God's likeness. Og ikaduha, women a helper fit and strong. So atong teksto mabasa sa Genesis 2 verse 18 nga nag-ingon, it is not good that man should be alone. I will make him a helper fit for him. So nagpasabot mga kaigsunan nga teksto nga dili maayo gyud nga ang lalaki mag-inusara. Gibuhatan siya og usa ka managbulig nga mao ang babae nga igo alang sa iya og kining managbulig sa Hebreo gitawag kani iser. So nagkahulugan kinig helper. So ang helper dili ingon nagkahulugan nga kanang sulugoon kundi strong support. So iya ang kaabag dili ubos o dili kawang ang babae. Nagpakita kini nga ang babae kusgan o dili ang babae kusgan og bililhon og dili ubos o kawang. Ang katuyuan sa babae mao ang pagpuno, pagtimbang sa kulang sa lalaki, kulang sa pag-atiman o pagpalambo sa uban ug magdala sa kinaiya sa Dios sa panimalay, simbahan ug sa komunidad. So nagpasabot nga ang katuyuan sa babae dili lang taman sa kusina o sa balay. Amen. So ang Bible nagpakita nga ang bili sa usa ka babae mao ang pagtudlo, magmando basta kini naa sa kabubuton sa Dios. Ug ang babae are designed with unique strength and wisdom. So ang babae di ba mga kaigsunan kung ang babae di ba natay unique strength sa balay di ba? Mahimo nato ang tanang trabaho di ba? Kanang og ang lalaki may mabilin sa balay unsa inyong makita? Hapsay ba? Di ba muna natay unique kay ang babae mag-design jud nga para ana ang lalaki ang ilaha pong design mao ang pagpanginabuhi di ba munang partner gyud silang duha. Amen. Amen. They complement God's creation and His purpose. So mo na siya makaigsunan complement jud silang duha. Munang sila jud gihimo sa Ginoo. Og ikatulo, woman redeemed by Christ. So ang sala mga kaigsunan misulay pagguba sa dungog og papel sa babae. Ato nang mabasa sa Genesis 3:16. Pero si Jesus misulay pagbalik sa bili sa babae. Amen. Ato mabasa sa Galatians 3:28 nga nag-ingon, walay lalaki o babae sa bili alang sa kaluwasan. Pareho sila sa atubangan sa Dios. So pagpasabot na mga kaigsunan, bisan pa sa saysayan nga, yun nga ang sala, niabot ang diskriminasyon, si Kristo, nagpakita nga, ang kababayan adunay parehas nga bili diya sa kaluwasan mga kaigsunan. Amen.
In Christ, women are equal heirs of salvation. So, pareho sila nga manununod sa kaluwasan. Jesus honored women. He taught them, held them, and first revealed himself to women after his resurrection. So, gitagaan dyan yung dako, bili ang mga kababayan. The word is sold at the cross. So, ang ato ang bili mga kaigsunan ni balik sa dihang si Kristo iyatanggi luwas atong sala sa dihang iyatanggi redeem diha sa Calvary sa krus. Ug ang ikaapat, women priceless in God's eyes. So in Proverbs 31 verse 10 nag-ingon, kinsay makakaplag sa usa ka babae nga tapos kay ang iyang bili labaw pa kay sa mahal nga mga bato. So ang babae day mga kaigsunan nga naay katapos giila nga bililhon walay sukod sa pananaw sa Dios. Wala nag base sa iyang panagbuhay, kwarta o kahimtang sa iyang kinabuhi, kundi sa iyang kaayo, pagka maabi-abihon o pagka masaligon. Ug ang babae nga matinud-anon nagdala og dungog sa iyang pamilya, komunidad ug mao kini ang tinuod nga hiyas sa mata sa Dios. Her word is beyond material value. Her character, faith, and love brings blessings to many. So ang atong kinaiya, ang faith diya sa Ginoo, ang atong pagkamahigugmaon makadala og panalangin sa kadaghanan. Amen. She reflects Christ's beauty in her life. So og kita mga kababayan ang nagkinabuhi nga naa si Kristo sa atong kinabuhi mo reflect kini sa ato ang tinuod nga kinabuhi, atong tinuod nga beauty mga kababayan mga kaigsunan. Amen. Og nay upat ka mga babae nga atong mapanaminan kung giunsa sila sa ilaang unsa sila gigamit sa Ginoo. Kini si Deborah mga kaigsunan, nahimo siyang pinuno og hukom nga nagdala og kadaugan. Si Esther maisugong reyna nga nagluwas sa iyang katawhan. So siya tong reyna nga niatubang jud nga way kahadlok. Si Mary mao ang mainubsanon nga inahan ni Mesias. So, siya ang na-chosen nga to bear the Son of God. Dayon, si Priscilla, teacher of the word with her husband. Usa siya ka magsusulti sa Biblia o magbubuhat sa simbahan. Kini sila mga kaigsunan nga mga kababayan nahimo ni nila tungod sa ilang pagka matinud-anon. Faithful sila dira sa Ginoo mga kaigsunan. Wala sila ingon nagbuhat niini nga sila lang. So partner nila ang Ginoo mo nang nahimo nila ang tanan. Amen. So kita mga kababayan mga kaigsunan naatay gasa sa influensya. So ang ato ang mga talento atong kahibalo ato ning gamiton. Paggamit ta mga kaigsunan mo ni hagit nato matag sa mga kababayan nga magpagamit ta diha sa buhat sa Ginoo. Kay kung naata sa iyahang buhat di nato makita ang mga malampasan nato ang tanang mga kalisod trial sa atong kinabuhi mga kaigsunan. O ato ang bunhan at muna atong handom nga makadala ta sa hamiling kalag diya sa Ginoo sa atong mga kahigalaan. Amen. Ug ikalima, the call to honor women. Ang ato ang teksto, 1 Peter 3 verse 7. Ako nag-ingon nga, husband, live with your wives in an understanding way, showing honor since they are heirs with you of the grace of life. Amen. So, mga bana, nga ito dahil giingon rin nga, ang Ginoo nag-command jud siya nga i-honor jud ang mga babae. Amen. Ang Diyos mismo nagsugo nga ang babae tahuron og respetuhon kay sila hinimo usab nga larawan sa Dios ug may dako nga bili diha sa iyahang mga mata. Amen. Diba? Families and communities flourish with women are valued. So kung ang pamilya o diha sa pamilya o community mo unsa daw ang babae nga girespeto og gitawod mo flourish mo unlad mga kaigsunan. So na kuan ba na inyo mga kaigsunan? Di ba, ma-feel ninyo pag tagaan mo og value sa inyong partner, sa inyong, di ba, malipayon ka inyong life? Nindot tayo. So, ang ilang gugma, pag-atiman og kadasig, naghatag og kalig-on sa panimalay, og
katilingban. So muna gyud mga kaigsunan og gitagag importansya ang babae. So ang ilang gugma di ba free mahatag jud freely. Amen. Nga siya. So women are partners in God's mission. So diri jud kalimot mga kaigsunan nga ang kababayenan usapot sa kauban sa buluhaton sa Dios. So mga kababayenan dasig. Amen. Sama sa mga babayi nga naa sa Bible nga gigamit jud sa Dios. Sila instrumento aron magpalapdan ang iyang gingharian, mission din sa kalibutan. Busa mga kababayenan, usa ka bala ang mga kinaday, usa ka bala ang pagtuman nga sa sugo sa Dios nga ang ug usa-usab ka paagi nga pagpangandam sa so usasab ka dapat nga pagtahuron ang kababayenan ug usa ka balaang pagtuman sa sugo sa Dios ug usab-usab kapaagi sa pagpangandam sa usa ka panimalay ug komunidad nga matinumanon og mabungahon sa iya ang plano. So Amen. og sa katapusan magkaigsunan unsa gayto ang topic. Una, women are created in God's image. Ikaduha, women are strong, wise helpers in God's design. Ikatulo, women faith, shape God's people. Women are priceless and redeemed in Christ. Amen. Women deserve honor and respect. So mga kababayan, dilita mag-luya-luya. Amen. Diya sa buhat mga kaigsunan. At ang atong bili gipahayag na diha sa paglalang o giila na sa cross o pagasa ulugon hangtod sa walay katapusan mga kaigsunan. Amen. Mga kababayan mo barog ta magpagamit ta diya sa buhat o magkinabuhi ta nga maisugon o ipakita ang dagway sa Dios sa tanan natong buhaton. Sa katapusan maghatag kog verse makita sa Proverbs 31 verse 13 nga nag-ingon, ang pagkamaanyag limbungon og ang kaanyag bulabay. Apan ang babae nga mahadlok sa Ginoo pagadayigon siya. Amen. So mga kaigsunan, ang Diyos magapadalangin sa iyang gamhanang pulong, mauni ang akong buwing pag-ampo kanatong tanan. Happy Sabbath.